Ay, maganda nga po no mga boss, mga camping, mga kabunyog. Salamat sa dumadagdag subscriber, masipa konti-konti, okay na yan. Patuloy pa rin yung mga baliw doon sa yung mga zombie. Duterte, Duterte. Nakakarampating wala itong mga to. Di kaya nag-iisip to kung ano yung pinaglalaban nila, mga gunggong talaga, no, mga friend. Anyway, dito muna tayo kay Tunying Taberna. Magbigay ko tayo ng reaksyon dito, no. Ako nagulat ako rito, sa totoo lang. Pero tama sinasabi niya. Pakinggan nyo. May mga reaction video. Bakit yung mga nakaraan, di ninyo rin sinabihan ng ganyan? Nasaan ang mga katinuan ninyo na yan? Umiiral ba sa inyo ang pagkahipokrito? Hinahadlangan nyo ang reliyon. Hinahaluan ninyo ng reliyon nyo ang pakikisabsaw sa politika ng patago. Pakinggan natin si Tunying. Ako dito, ako ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Garapal. Kaya, kung naniniwala din ako dyan, Tunying. Pareho tayo. Pares kaming taga Nueva Ecija. Yung tatay ko sa Bicol, Gubat, Sorsogon. Nanay ko, Santa Rosa. Kaya magkababayan kami nito Bilib ako dito dati, ngayon wala na Tuloy mo, Tunying. Kung meron man pong dapat na umaksyon dito, dapat si Pangulong Bongbong Marcos. Tama. Dapat magsalita si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga porsyento ng mga congressman, pati ng mga senador sa mga government projects. Tama. Pagka hindi nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito, gusto ko sabihin, kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. I-quote niyo po ako dito. Ako ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Garapal. Tama. Kaya, kung meron man pong dapat na umaksyon dito, dapat si Pangulong Bongbong Marcos. Dapat magsalita si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga porsyento ng mga congressman, pati ng mga senador sa mga government projects. Tama. Pagka hindi nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito, gusto ko sabihin, kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Ibig mo sabihin, Tunying, kasabwat siya, ganon? Ano ba ibig mo sabihin, Tunying? Pero naniniwala ako sinasabi mo, Tunying. Ang problema, Tunying, hindi ko binoto yan. Ikaw, ang alam ko, binoto mo yan Si Sara Duterte, sakaya si Bongbong. Diba? Huwag ka nga, Tunying. Ano ba nakain mo? Anyway, tama sinasabi niya. Pero Tunying, Taberna, mukhang wala ka sa timing, bata. Wala ka sa timing. At yung sinasabi mo, nakatiwalian sa Senado, mga kung ano-ano sinasabi mo dyan, matagal na yan. Lumang ano na yan Ba't mo naisip-isip mong sabihin ngayon yan? Kung kailan naglalabasan ng baho, itong Unitibs, di ba? Tunying, pwede mo naman ipagpaliban. Tsaka yung sinasabi mo, hindi naman importante. Panis na yan Yung katiwalian sa gobyerno, matagal na yan. Sus Mariosep ka, Tunying. Pagmula sa barangay, meron ng katiwalian. Ito naman, Tunying na to. Sasabi niya, kinukonsinte. Kinukonsinte or other way around na tama ang sinasabi nitong si Duterte, na itong si Marcos, weak leader. Yun ang ano niyan, Tunying, yun ang implikasyon niyan. Ngayon dumagdag ka pa. Para sa akin lang, Tunying, dumagdag ka pa sa naninira, bumabatikos kay Bongbong. Diba? Nagbabatikosan sila, diba? Nagbabatikosan sila. Dumagdag ka pa. Parang, ba't di ka pa sumama sa rally ng DD shit? Oo, baka marami kang matangay, Tunying. Pag pumunta ka ron, baka siguro maraming sasama sa'yo, di ba?
Yun ang kulang doon sa ano eh, rally ng DDC eh. Oo. Yung mga kagaya nito, mga kumbaga sa ano, mga artista, wala namang artista, di ba? Baka sakasakaling kung patawag nila si Andrew E. doon, matawag kaya ni Duterte si Andrew E. Mukhang si Marcos lang ang pinuntahan yun eh. Si Andrew E., yung mga ibang mga artista, alang-alang lang kay Marcos, kaya lumitaw doon yun, mga yun. Di ba? Hindi kay Sara. Oo. Tsaka yun, wala kang makikita. Dapat sana, nandun na si ano eh. Si Ipe. Saka si Kimo. Dapat nandun sila doon sa Ezra Shrine. Si Tonying. Wala to. No, mga friend. Ano nasabi niyo rito kay Tonying Taberna? Kala ko naman kung ano sasabihin mo, Tonying. Katiwalian lang pala, mga kung ano-anong ano. Ano ulit yun? I-quote niyo po ako dito. Okay, note ka na. Ako ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim. Lahat ng naupo. Pero pinakagarapal, doon sa panahon ni Digong, maraming garapal. Panahon nung tatay ni Bongbong, di ba? Kaya nga na people power, garapal. Panahon ni Erap, na people power, garapal. Wala namang kay Pinoy lang yata, hindi masyadong meron katiwalian pero hindi garapal. Di ba mga boss? Kay Gloria, garapal din. Ano sinasabi nito? Bago ba yung sinasabi mo, Tonying? Tuloy mo. Ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Garapal. Kaya, kung meron Matagal ng garapal. Matagal ng garapal ang katiwalian ng mga politiko na yan. Maski sa lokal, maski sa nasyonal. Kaya nga kawawa si Juan de la Cruz, Tonying. Ikaw naman, pigbatakdak mo. Ito. Oo. Ito ang mga survey na kumakalat ngayon. Ito ang survey. Ito. Hindi mga survey nyo. Hanggang ngayon, nangunguna pa yata si Sara Duterte sa presidential election. Pakinggan nyo ito survey. Ay, tayo nag-survey lang po kami tungkol po sa trust rating ng dalawa. Bakit magkakampi na naman yung dalawa? Hindi po sila magkakampi tayo. Ang tanong po namin, tay, Kasama ang tanong po namin, kanino po kayo mas nagtitiwala ngayon? Kay Pangulong Marcos o kay BP Sara? Siyempre kay Bongbong. Bakit po kay Bongbong, sir? Ay maliwanag naman ang mga nilalakad niya eh. Alam niyo po yung mga Pilipino. Alam niyo po yung mga ginagawa niya? Lalo nung pakipaglaban doon sa Philippine Sea. Opo. Di ba? Opo. Tama lahat ng mga ginagawa niya. Nung araw, galit ako sa amin yan eh. Pero ngayon, kakampi na ako. Ganun po? Nakita ko ng tama. Binoto niyo po ba siya? Hindi ko nga binoto yan dito. Pero ngayon, botong-boto na ako. Kaya lang. Nakita ko na sa ginawa niya. Pares tayo, Tang. Hindi ko rin binoto yan. Lenny Robredo ko, kalayo kasi, Tang. Tay, paano po yan? Tawag dito, di ba maraming mga sinasabi sa kanya? Bangag daw, binumura siya. Ba't ka Bangag. maniniwala rin eh? Ang ganda-ganda ng ang mga bangag, yung hindi tama ang mga palakad sa gobyerno. Yung mga nakapagmumura, na wala. Tonying! Sana napapanood mo to, Tonying, Nakapagmumura, si Digong yan. Tsaka to si Sara Duterte, sinasabi ni Tatang. Tuloy mo, Tang. Naman sa sistema, di ba? Yun ang bangag. Kasi hindi niya iniisip yung sinasabi sa kapwa Pilipino. Hindi po kayo pabor doon, tay? Hindi po kayo pabor sa nagmumura? Ay hindi. Meron ba namang taong gobyerno ka, magmumura ka? Ito nga tanggap niya lang. Presidente pa, Tang. Presidente pa, Tang. Tapos Vice President pa, mag-ama pa, parehas mabaho ang bunganga, Tang. Di ba? Tonyeng, bakit wala kaya sinabi nung nakaraang administrasyon, Tonyeng? Parang wala akong narinig sa'yo, Tonyeng, Tuloy. Niya lahat kahit na anong i-akusa sa kanya pero wala naman silang patunay. Hindi po siya nagmumura, no? Kasi binabaksak lang naman siya eh. Yan ang Pero totoo. dati hindi niyo siya binoto, tay. Pero ngayon gusto niyo na siya. Talagang totoo yun. Nakakagulat po yung pensahe niya, tay, Eto, binoto ko nga yan eh. Pero ngayon, hindi ko na binoboto yan eh. Tay, pag si BP Sara, Binoto rin niya pala si Sara. Oo. Hindi ka rin gumamit ng critical thinking kung ganon. Hindi ka tumingin sa track record kung ganon, Tang. Ikaw naman, Tang. Tuloy mo, Tang. Ngayon titingin ka na, Tatang, sa track record, ha? Huwag kang boto ng boto. Tignan mo nangyari.
Tuloy. Sara tumakbo sa 2028 presidential election. Kumandidato ng presidente, boboto mo ba siya? Nako, ilalaban ko lahat ng pustahan ng mga kung ano meron ako ngayon. Dapat hindi na manalo yan. Hindi, Sara. Oo, Hindi po siya manalo sa 2028. hindi, kasi kitang-kita naman yung mga pag-ano niya, yung ano ba tong panadil na hindi niya may paliwanag? Yung confidential Oh, pa? confidential fund. Ano pa updated pala kayo sa balita? Oh, lahat sinusubaybayan ko talaga, lahat ng taong gobyerno. Kaya alam na alam ko kung sino ang dapat na iboto. Ilan taon na po kayo, Tay? Okay lang po. 78. Alam na alam mo kung sino ang dapat iboto. Oo. Di rin pala niya binoto si... hindi, sabi niya binoto niya raw yun si Sara, di ba? Pero si Bongbong hindi niya binoto. Sabi niya, di ba? Hindi mo alam na alam. Tang, tuloy mo. 78 na po kayo? Malakas pa kayo, Tay. Grabe. Ayan. Thank you po, Tay. Yung tatay nito, ni BBM, naabutan niyo? Ha? Naabutan niyo yung tatay ni BBM? Oo, nung... Hindi po gusto si tatay niya? kasama ako sa mga mga korino ng pikit sa EDSA. Oo. Ibig sabihin, hindi po kayo mga Marcos talaga? Originally? Hindi, hindi. Galit po kayo sa kanila dati? Oo, dahil pangita naman nagkaroon ng hanggang ngayon nga di ba siya ang diktador, lumalabas na diktador. Sino po? Pero, si yung ama niya. Pinabi po yung sinasabi niya. Oo. At yun naman talaga ang pangita. Oo. Kaya lang, siyempre, yung anak, hindi naman lahat ng anak nagiging pareho rin ng ama Di ba? Ang ibig niyo po sabihin, Tay, kung gano'n ang nangyari kay tatay niya, sa kanya po, naiba. Oo naman. Kaya Di po ba naniwala ngayon si Bongbong? Nakakatawa naman po yung comment niya, Tay. Yung mga salita niya, makikita ka? Disente po, magsalita, disente. Oo, siya, yung edukado. Gentleman. Opo, edukado. Edukado. Gentleman, opo. Oo. Nakakatawa. Thank you, Tay. Sige, salamat. Salamat po. Ano pangalan niyo, Tay? Totoy lang akong tawagin. Maski naman yung Marcos Sr., pinis na pinis din magsalita yun, Tatang, baka di mo akala mo, ha. Ito pa isang survey, ha. Maraming nanood kay Brad, ha. At maraming nito, 153,000 ng subscriber pala dito. Oo. Magsusubscribe na ako sa iyo, Brad. Jason Eliezar, ha. Tuloy mo. Simpleng-simple lang siya bumanat, ha, di ba? Tuloy mo, Brad. Nagsusurvey siya sa karsada, ha. Yung trust rating. Ito, totoong rating. Tuloy mo. Dito, War on Drugs, style Duterte. Ayaw namin kay Duterte. Bakit naman? Mamamatay tao yan eh. Payag ka po ba na ibalik yung War on Drugs na style ni Duterte? Hindi. Hindi po. Bakit po, Nay? May anak akong mga lalaki eh. Opo. May anak po na mawawala? Hindi, baka sakaling lulong sila sa ganyan. Opo. Ayaw ko. Ayaw niyo po ba? Thank you po, Nanay. Naibalik yung War on Drugs ni Duterte. Pabor naman ako. Tukang. Okay naman sa akin yung kaso nga lang, huwag lang patayin. Ikulong na lang. Kasi kung papatayin mo yan kahit naman naatikan, may magkakataon magbago yan, kaysa papatayin mo, paano pamilya niyan? Sino bubuhay dyan? Kulong na lang nila. At least yung pamilya makikita kahit habang buhay nakakulong. Kaysa papatayin mo, habang buhay mo nang makulong yung bata, di ba? Pero may bias kasi sa Senado Bias ka guys, Bato. Kasi yung pinuno niya tukhang may sayad sa ulo di ba? Tuloy mo. Hindi niya dapat hindi sila kasama sa investigation kasi sila yung resource person Dapat hindi sila nagsasalita ron kasi dapat sila yung resource person. Hindi sila, kasi kasama kasi inimbestigahan, dapat hindi ka kasama sa pag-iimbestiga. Lumalabas doon, bias silang tatlo. Si Bato, si Padilla, tsaka si Bongo. Walang kwenta yung Tinitira niya yung tatlong itlog. Magaling tong bata, tuloy mo. walang kwenta yung hearing kung ganyan man nangyari, di ba? Napakaganda ng niyo, sir, ng assessment ninyo. Kasi ikaw ang kasama ka sa investigasyon Dapat hindi ka kasama sa mali yun, hindi. Kaya yung hearing niya, walang kakwenta-kwenta yun. Sa tingin niyo, bias yung hearing. Bias yun, kagaya ni Bato. Bias si Bato Bato, kalat na kalat ka na. Bias ka talaga. Mag-social media, wala na. Ito, pre, Pag ito si Bato, si Bongo, nanalo itong mga to. Tabla-tabla na tayo. Mag-treasure hunter kaya ako.
Inimbestiga ka, dati kang PG. Natural, dapat yun hindi ka kasama ron. Oo. Ang galing na analogy mo, sir. Ano ka nanonood dyan, mga iring-iring ng ganyan. Kasi pamamalakad ng ano natin, ng bansa natin, kung maayos ko yung pamamalakad ng politika natin. Pero gusto Tama. ko maibalik yung war on drugs, pero wala yung gano'n. Para sa Huli lang. Ikulong. para naman, para sa mga Lahat naman tayo pwede magbago eh. Pero kung papatay mo, paano pamilya niya, mga anak nag-aaral, paano, uli. Ako mas gusto kunyari, tatay ko, kung ganyan, huwag lang patayin kahit habang buhay, at least nakikita namin yung magulang namin. Ikaw pa, papayag kang habang buhay, di mo makita yung magulang mo, di ba? Huwag na lang patayin. Yung kanina may na-interview kami sa likod ng UE. Nawalan siya ng anak. Pero yung anak niya nadamay lang. Kasi kung siya sabi nila na maganda ko siya maganda, pero yung papatayin mo yung isang tao, napakapangit tingnan. Kaya ako, sa totoo kasi nung Kidigong, maganda tignan Kidigong yun kasi unang-una Kidigong, wala na raw papakainin na preso o nababawasan daw yung sakit ng ulo niya pag nakakapatay yung mga inutusan yung magpumatay, o di ba? Kaya utak ni Digong ngayon, talino si Digong. Loy. nung administrasyon ni Duterte yung 6 years, wala naman nagbago eh. Tama. Maraming namatay pero wala nagbago. Tama. Naubos ba yung drugs? Wala! Kahit sino maging presidente, didiretsahin ko sila. Walang hindi maubos ang drugs sa Pilipinas. Maniwala ka sa akin. Tama. Kaya kung sinasabi niya, 6 months maubos ang drugs, katarantaduhan yun. Tama, tarantado yan. Eh, pinakawalang kwentang senador, si Bato. Tama yun. Pinakawalang kwenta si Bato. Ibig mo sabihin, mas may wala. Lamang si ako sa akin. Lamang si Bato ng isang paligo kay Kimo. O tuloy mo, Brad. Tunto ako dito eh. Fight po ito. Agree kayo? Ayaw niyo po? Hindi lahat ng namatay dyan talagang drug pusher. May nadamay lang, sir. Maraming nadamay kaysa yung drug pusher. So ayaw niyo yung ganun, sir. Ang secret. Eh, sir, okay lang po sa inyo na mabuhakan yung... Oo, sir. Hindi ko masabi yan, bayaw ko mismo, hindi naman gumagamit yan. Barkada niya lang ang gumagamit, nadamay ka namatay. Nadali po ba yun, sir? Oo, sa totoo lang. Hindi po siya user. Kung baga sa di ba, na hindi natin maiwasan yung may barkada, di ba? Kung barkada yan, gumagamit. Ibig siya hindi, nadamay lang. No, Ano po na, naging po ba yun? Oo, nagtatrabaho ng contraction yun, ha? Nadamay sa, siyempre, kunyari, tawag ka ng kaibigan mo. Kaya mas marami ang namatay dyan na walang kasalanan kaysa yung namatay na may kasalanan. Yung pong bayaw niyo ba may naiiwang mga anak o asawa? Meron po. Meron asawa at anak yun. Naintindihan ko po, sir. Thank you po, pasensya na po. Ni Kian Del Santos, na nabalita mo dun sa Caloocan. Totoo ba yun? Hindi, di ba nakulong yung mga pulis na tumira? Kasi hindi lahat ng namatay dyan may kasalanan talaga. Karamihan yung walang kasalanan. Libo rin po yung namatay, libo. Siyempre, reward ang inaano eh. Kaya po ayaw niyo yung tayo. Hindi po, naintindihan ko. Thank you po, sir. Thank you po. Pwede mo ulihin yan, ikulong mo. Hindi porke drug pusher yan, pwede mo nang patayin yan eh. Miski ikaw drug pusher ka, patayin kita. Ibig sabihin, may pagbabago pa yung tao. May chance pa. Si Duterte, wala. Mali ka dyan. Si Duterte, pag nagdadrugs, patay na yan para mabawasan doon yung sakit na ulo niya. Tuloy mo. May chance pa magbago yan. May sir, pahig pa kayo, sir. Tayo balik tong war on drugs style ni Duterte. Tinutok ang... Loko. Ayaw niyo po. Bakit po tayo? Namalunod sa tao na pinapatay niya. Isang barko na huli. Wala naman nangyari. Pinang-deport na rin. Ano pa tayo? Isang barko? Yung nakaraan, isang barko yung nakalagay sa... Droga po, droga? Oo, droga. Yung kay sinasabi nung nung taga-custom. Yun. Si Paindon, yung dating sundalo. Yung isang Valenzuela. Yung po hindi nahuli pero yung maliliit sige po. Ito na, malinit lang kwan yan. May napalitan ka bang pinaka-pounder na pinatay nila? Thank you po tayo sa opinion nyo. Thank you. Magandang marinig po ng mga kababayan natin yung ganyan. Kasi iba po hindi nila alam yan eh. Kayo pala tayo, personal po kayo na may kamag-anak. Hindi nila kasi ginagamit yung isip nila. Hindi lahat ng naman talaga yan totoo, talagang walang kasalanan. Marami po yung sente. Yung kay Kian de los Santos nga lang, hindi naman totoo yung estudyante yun eh. Di ba? Ang bata pa yun. Ano ginawa? Kinalakat kitang-kita mo. Tapos papatungan ka ng ganyan. Kaysa ano pa. Anong nangyari sa pulis na pumatay na 3 yata o 2 kulong, pambuhay yata.
Ang inaabot nila kasi yan, yung reward. Opo. Sabi nga nila, may reward daw, sabi. Oo, totoo yun. Opo. Tinatanggi po nila yun, nila ba to? Siyempre, Sige po, kaya thank you po, ha. Thank you. gumawa ng kasalanan na inaakin. Payag ba kayo dito? Na may balik yan? Kaya ako pabor. Hindi kayo pabor. Bakit Napatay po? yung ano ko dyan. Ano po? Ano po, Nay? Eh, nadama yung ano ko dyan, bayo ko, hindi na Meron din po kayong bayo ng nanay? Oo. Si tatay, meron yung nakadilaw yun sa Lanzones. Patay yun eh. Yung kamag-anak niyo ba sa tatay, Nay? Yung palawan. Nay, kamag-anak niyo ba yun? Yung sa kanya meron na bayo din niya eh. Kayo, bayo din niyo po? Bayo niyo po? Oo. So, ibig sabihin, yung magkaiba po kayo nun, hindi po niyo kilala yun. Taga Novaliches kami, yung ate ko. Napatay. Wala ho to. Lahat ho yung mga kinausap nito si Brad, puro wala hong pabor doon sa ginawa nito si Duterte na para sa kanya ay napakaganda at malilinis daw niya. Putang. Ayaw. Tayo tayo, magkulab tayo mga bro. Basta yun lang masasabi ko, Tunyeng, wala ka sa timing. Ha? Dumagdag ka pa. Sumama ka doon sa sa EDSA. Doon ka magsisigaw ng ganyan. Oo. Na walang kwenta yung gobyerno ni Marcos. O, di ba? Jeff Ramos na, shout out. Jokiano, shout out. Tawa-tawa siya. Karox, good PM, tama ka. Mga gunggong sila. Nadamay pa tayo. Andun yung mga gunggong ngayon, nagrarally nga mo. Wala, nasira ulo. Librado Ludovico, shout out. Mabiyayang umaga ng Sabado, Karox. At sa lahat ng Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Correct, Karox. Talagang magulo ang mga DD shit na yan. Only in the Philippines. Nakikigulo pa naman to si Tunying. No? Ay, nako. Michael Edwin, shout out, my friend. Kalat ni Baya, shout out. Kabayo lang kami power. Wala nang power si Kabayo. Kaya lahat ni ulit to. Good evening, Kasani. Labatibahin mo na mga hunghang na yan, Kasani. Huwag mo silang tigilan. God bless your family. God bless, kalat ni. Mariano Pere ba to? Oh, Pere. Marciano Pere. Welcome to the club. Ha? Susan De La Cruz, shout out. Gandang gabi, Karox. Sobrang gulo ng bansa natin. Sobrang kahihiyan ang inabot natin sa buong mundo. Tanging Panginoon ang ating pag-asa. Totoo yan, Susan. Berhinia Chongko, welcome to the club. Dapat si Kibuloy nga ang ipako. Kibuloy. Ay, Kibuloy. Utang, Kibuloy ka. Yung may inabot mo, gago. Diyan ka ngayon magpapasko. Pero kung kakanta ka ng I who have nothing, wala ka naman talaga eh. Kita mo, kay Duterte na lahat yung pinag-ngak-ngakan mo, di ba? Yan ka ngayon. Tsaka mukhang hindi ka dinadalaw ng friend mo, Digong. Hindi dumadalaw si Duterte sa'yo, Marites Santiago, shout out. Ang gulo talaga ng mga DDS, grabe. Librado ulit, kung aminin ni Sara Tambalustay na hindi sila ang nanalo nung last election, malay natin, baliw na rin itong butangerang babaeng ito. Tawa ko na lang, damay-damay na. Totoo. Aso mahirapan na, wala naman iniwala dyan. Ito lang. Greetings, Kuya Rox, at sa inyong may bahay. God bless you always. God bless, Raul. Eduardo Molino, welcome to the club. Bit-bit ni Digong. Kababuyan sa gobyerno. Parurusahan ka ng Diyos. Maghihirap ka sa kamatayan mo. Totoo yan. Elizabeth Iscare, shout out. Pero kung makakaisip siya ng madali, isang bala lang yan. Good evening, Sir Rox. Yung mga nagrarally na yan, karamihan dyan, bayaran lang. At yung ibang vlogger na mga Duterte, akala nila maraming sasama sa kanila, puro mga bobo at tanga lang ang nandiyan. Oy, huwag nyo kaming idamay sa katangahan nyo. Kakahiya kayo. Totoo yan. Para mga tanga, puta. Chipista Bunao, shout out. Good evening po, kuya, at sa pamilya mong mahal. At sa mga ka-warriors. At lahat po, yan, hakot, napanood ko yung vlog ni Direk Peredi Valera na halos lahat
ay may minor de edad at may mga baby pa. Tapos nadulas pa ang host. Hinahanap ang leader para daw sa bayaran. At sila nung dumating walang mga dalang mga flag at mga placards. Naku po, sa halagang 200 piso pinatos nila ang mga kabataan. Wala namang alam sa ipinaglalaban nila. Basta may 200 sila, di ko po alam kung malulungkot o matatawa sa kanila. Totoo yan, Chupista. Ganun kahirap talaga. Elizabeth Iscari ulit oh. Ito naman si BBM, di ko maintindihan kung anong utak nito. Akala ko di siya weak leader. Yung pala, very very weak. Sabi siguro ng mga tao sa ibang bansa na ganyang katanga pala ang ating Pangulo. Kakahiya. Tayo dyan. Federico Mandaco sumagot oh. Nabudol lang pala tayo. Tapang-tapangan kunwari, tiklop tuhod din pala. Natakot sa mga banta ni Sara. Kay Sara lang pala takot na siya. Ipapaano pala kung sakali, pero wag namang mangyayari na nilusob na tayo ng China. Taas kamay agad siya. Iingot lang talaga, wala naman daw mapapala kahit isang Pilipino kung ma-impeach man si Sara. Nasa tamang pag-iisip ba siya nung sinabi niya ito? Hindi ka lutang utak nito. Hoy, Blenglong. Pag na-impeach si Sara, malaking kawalan ng korupsyon dahil di umano sa investigasyon ng Quadcom, milyon-milyon ang di niya maipaliwanag sa napunta, pera ng taong bayan yun. Pinagtatawanan ka ng buong mundo. Tagumpay mga Duterte at mga alipores niya, lalabas niyan parang si Sara na presidente, papit ka na lang. Sayang naman yung tiwala namin kay BP Leni. Tiwala namin kahit kay BP Leni kami, sa'yo kami umaasa na madadala mo ang bansa sa maayos. Isusuko mo din pala sa presidente daw ng impyerno. Resign ka na lang, wag mo nang pahirapan sarili mo. Mainit ulo ni Federico Mandak. Eh pag nag-resign yan, di patay tayo dyan. Papalit na yung Duterte, todas. Bernadette Aligarbes, shout out. Gandang gabi, sir. Paano na tayo sa bayang ito? Tayong mga mamamayan ang malugmok sa kahirapan at kabudulan. Sila nasa itaas ay ayos dahil mayaman sila. Tayo kung ano ang mangyayari sa Pinas, tayo ang maiiwan at kawawa. Sila pwedeng pumunta sa ibang bansa, whatever happened to our country. Totoo yan, Bernadette. Rogelio Asuncion, shout out. Leni is the big problem on both party, Karox. Ibigay natin kay Lord lahat. Siya na ang bahala. Totoo yan. George Ala, shout out. Yung mga loyalists nila, palaban siya, walay. Si Gadon nag-file ng case. Tamo si BP ayaw umatin sa NBI, means takot din siya sa sasagot niya. Wala naman siya may sasagot eh. Liwanag na kung paano nila binira yung daan-daang milyon eh. Puta. Erlinda Aquino, shout out. Natawa ako sa iyo kuya sa sinabi mong mandarambong. Mandarambong lang talaga. Arnold Pasiego, shout out Xerox, 7 to 8 billion daw ang followers ni Kibuloy. Kayang-kayang punuin ang EDSA Ortigas. Kaya lang, imahinasyon lang pala ni Kibuloy yun. Yan si Kibuloy na yan, naggunggong na yan. Kalay mong naisip niya na sa gawing siyang appointed son, kundi nga gunggong. Ay, nako. Cassandra Daisy, shout out. Butata ang mga oposisyon. Talo pa rin kayo. 2 dynasty ang mananalo sa eleksyon. Instead na electrical reforms ang i-focus natin ngayon, baka niyayari na naman ang mga makina. Malamang. Cassandra Daisy ulit. Please support 300 priests at 20 bishops para sa hybrid election kung hindi diretso na ang mga oposisyon sa Inidoro. Totoo. Cassandra ulit Marcos Jr. is sending mixed and confusing messages sa mga loyalista at sa mga kakamping at dilaw. Totoo yan. Dised shout out.
haharangin lang sa Senado ang impeachment eh. Kaya dapat siguro, tambakan na lang ng kaso yan para makulong. Pwede rin, di said. Sumagot si Cassandra. Oh. Pag may impeachment, lahat ng mga bank account at hidden wealth ni Sara ay lalabas. Diyan panalo na ang mga Pilipino. Kasi that will be recorded in history. Oh. Now or never ang impeachment ni Sara. Oh, totoo yan. Cassandra ulit. Ang sarap makipagkwentuhan sa inyo. Cassandra Daisy ulit. Oh. Parang si Abante rin pala si BBM. Abante siya pero within 48 hours atras. Walang direksyon. Pati si Mike Abe ay frustrated, kakamping, gising. Tutukan ninyo ang electoral hybrid reform. Totoo. Erlinda Aquino. Kuya, pustahan tayo. Kahit kailan wala si Inday Lustay na atin na ng investigasyon. Kasi sa interview sa kanya, sabi niya, kahit sa December 11, baka hindi pa rin siya maka-attend. Pero a-attend siya sa friend, Erlinda? A-attend siya sa Quadcom dahil aalalayan daw niya yung mga kasabwat niya. Kagaya yung dalawa na yung na-knockout, di ba? May tatlo pa yata. Oh. Wala na, bukong-buko na, putik yan. Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Karox, sa mga nangyayaring desisyon ni BBM sa paglaya ni Atty. Lopez at iba pang nangyayari na ipinatigil impeachment sa Kongreso, magising na ang taong bayan. Solusyon natin ay sa 2025 election. Totoo yan, Ferdinand San Juan. Ha? Ang problema nga, Ferdinand, iilan lang tayo. Ang daming tanga Kami 32 million, 31 million. Puta, tangina, saan kinuha yan? Testenko, shout out, Karoke. Pag nagkataon at nagsama na naman si BBM at Duterte dahil sa paramdam ni BBM na mag-i-impeach si Sara, anong gagawin natin? Iwaiwalay na tayo. Tangina na. Para tayo mga tanga, batikos tayo ng batikos, ginagago lang pala nila tayo, di ba mga friend? Testing ko ulit to. Karoke, dapat nating gumawa ng isa pang People Power 1 para ma-impeach si Sara, para di na makapalag si BBM na di makapagyabang si Sara Duterte. Nga Cassandra Daisy ulit to. May multo na kinatatakutan si Marcos Jr. Mga Duterte lang ang nakakaalam. Ramon Valencia, shout out. Bossing, hindi naman pupunta yung mga tao kung walang bayad kasi malaking tulong din sa kanila. Yan dahil halos karamihan dyan sa walang trabaho at nalilibre pa ng pagkain nila. At yung iba ay nakakapag-uwi pa. Pwede yun, Ramon. Tsaka yun nga, nakakatikim sila ng mineral water na libre. Oo. Kung mga taga-Baseco lang yan, hindi baka tubig sa gripo lang yan, walang mineral water yung katon. Alam mo sa mga napakasarap ng mineral water. Oo, kumpara mo sa Nawasa. Baka yung iba dyan nagsusupot pa ng mineral water Tangina, kawawa. Rodelio Alpilor, shout out. O nga po, Sir Rox. Kaya tuloy nakakawalang gana na manood. Lalo na pag si Sarah Kim naman darambong. Dasal na lang po tayo na matapos ng ginagawa ni Tambalustay. Salamat, Sir. Sir Rox, ingat po tayong lahat. And God bless po. God bless, Rodelia. Rodelia ulit O nga po, Sir. Mas pipiliin ko pa si PBBM kesa makapal na mandambong na yan. Lalong kawawa ang kaba ng bayan. May topak at nasilaw sa pera ng bayan. Buha ka ng tatay mo. Delia Shout out friend Shervin Sapeda, Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend Friend Dolor Garcia, friend Amy Bingson, shout out Friend Shervin, busy si Tia Delia. Namimiss ko na yung mga telenovela mo, totoo. Sandra Daisy ulit Impeachment is the only solution para hindi makapalik sa anumang posisyon. Tapos gusto pang influence ng Congress ni BBM sa bagay
Magaling itong mga Marcos, pati mga kakamping. Na poison ng utak na hero is BBM. Some never learn from history. 2025, butatan na naman ang oposisyon. Mas tuso ang dalawang dynasties na yan kaysa sa iyo. Rodelia ulit, oh. Talagang may sayad na, pusit na yan. Pag nanalo pa, sir, talagang sorry po sa mga kabosing. Sobrang tanga na boboto or talagang nababayaran sila. Oo, yan. Naku, Rodelia. Kaming vote buying na yan, puta ragis na yan. Tagal na yan eh. Totoo lang eh. Yung tatay ko eh. Nung nabubuhay pa, yung mga panahon pa nila, nung hindi pa martial law, o panahon ni Villegas, ganyan, o na Lorenzo, Pogoso, mga councilor na ganyan, tatay ko maraming pera. O. Kasi nga sa kanya bumabagsak, pamilya ng boto. Ang tatay ko maraming masyadong maganda makisama. O totoo yan. Kaya matagal na po yung vote buying na yan. At yan ay wala hong nakukulong yata sa puta ragis na yan. O. Kaya nga ho eleksyon, kung sino may pera, lamang. O. David Allen Mendoza. Sabi ko sa inyo, baka manalo si Boom Tarat-Tarat eh. Ate mo. Sabi ko yan. David Allen Mendoza. Good evening, Karox. Ay nako, talaga pong malaking sakit ng ulo ang mga nangyayari ngayon sa Pilipinas. Ngayon naman, may dalang mga imahe ng Birhen Maria at Jesucristo itong mga nagrarally para kay Sara Kim. Ano naman po kaya ang susunod na maiisip na kagaguhan ng mga didishit? Baka si Sara Kim at Digong naman ang ipoprosesyon nila. Pwede! Mas maganda po kung si Digong ang nakapako sa krus at nakabahag. Kita dyan. Si Digong sa si Kibuloy, no? Yan. El Mundo Cheng, shout out ha. Akala ng taong bayan, mga Duterte lang ang sakit ng ulo. Yung pala, pati Pangulo, mas sakit pa ng ulo. Walang magawa sa mga kriminal ng bansa. At siya lang ang paraan para makahiganti ang sambayan ng Pilipino sa kriminal na lahing Duterte. Umurong pa. Bakit, Bongbong? May bayag ka ba o supot ka pa nang pupumilit kang maging Pangulo? Yung pala, wala kang pakinabang ng bansa. Bye, sister, bleng bleng. Bye, sister, beng beng. Edmundo ulit, oh. Ngayon ko lang nalaman, pinalitan na pala ang pangbansang hayop. Pinalitan na pala ang pambansang hayop ng Pilipinas. Hindi na kalabaw, buhaya na pala. Tagal na. Ben Torres, shout out. Hindi dadami ang mga yan dahil wala naman silang ipinaglalaban. Mga dilawan lang ang nagkakagawa noon. Totoo. Shirley J. Sir, shout out ha. Daig pa hold upper, ano Karox? Oo, nayari ang kwarto ng bayan. Totoo. At ang matindi nito, Shirley, nakadilat. At kitang-kita nila kung sino mismo yung nagnanakaw. Ang mabigat, nirirespeto. Nung mga saka nakakita yung magnanakaw, nirirespeto ng investigador. Tangin lang yan. Kinang. Honorable. Okay. Sa bunga nga talaga, puta. Edmond Sanon, shout out. Wala na sa hulog mga yan, Xerox. Totoo yan, Edmond. Bob really likes friend. Sabi, Bob really likes friend. Welcome to the club. Pupugutan ng ulo, itatapon si Apo lakay sa West Philippine Sea at ipapapatay kita. Confidential pan. BBM, itigil ang impeachment kay Sara. What? Yun ang ganti niya. Oo naman, Bob really likes friend. Ito. Eribin Ban, welcome to the club. Mahina si BBM. Basta na lang hayaang naubos ang CF ng ganun lang. Kitang-kita naman
na hindi ito maayos na ginamit. Hay nako, sayang ang mga tax natin. Totoo. Si Pista Bunao ulit, oh. Kuya, natanggap ko po yung... Kuya, tanggap ko na po kung anong nangyari noong nakaraang eleksyon 2022. Ang di ko matanggap ay ang pabayaan na ni PBBM ang bansa na mahulog sa kamay ng mga buitre. At yung mga zombie ay binenta ang mga kaluluwa na sa alam niyo kung kanino sa halagang 200 pesos. Napakamura naman ang dignidad ninyo mga zombie. Kayo-kayo ang pahirap sa bansang ito. Totoo. Shout out friend Jane Labayna, Rodolfo Velasco. Sir, lahat si former President at si Sara ang dahilan dyan sa gulo. Sila nagpapagulo sa atin. Si Digong dapat manahimik na at si BP makisama. Hindi yung mataray at siga-siga pa. Yung sila Rodolfo, tigasin sila eh. Leodario Gumban, welcome to the club. Habang ang milyong mangmang na mga Pilipino ay patuloy magpakahibang sa iniidolo at sinasanto Marcos Duterte, walang asenso ang bansa pero santo nila ang patuloy sa pag-asenso. Wagas ang patayan at kriminal, pati alagad ng pagyaman, mga estupido. Magpaka-estupido naman kung ang isigaw nila ay ibalik ng Marcos Duterte, Revilla, Estrada, Gloria, pati yung PhilHealth laptop, Parmeli, ibigay sa kanila. Nasa EDSA na pakinabang pa. Ano mapapala nila sa pagdakila at pagsigaw-sigaw doon sa EDSA? Pasensya ka na, Leodario, 200 din yun. Leodario ulit, bakit wagas at laganap ang lantaran nilang pagnanakaw? Dahil mismo dinadakila sila ay magnanakaw at hakot pondo. Sino ngayon ang kalaban ng magnanakaw? Kung hindi ang leader mismo ay magnanakaw din. Isip-isip, puro magnanakaw na nga halos nakaupo eh. Crescencia Perer, welcome to the club. Crescencia Perer. Di wag kayong umalis. Okay na okay. Wala namang effect sa aming Marcos loyalist. Marcos loyalist pala siya. Noel Ramos, shout out. Si Rod Duterte as Dutae. Sara Duterte as Bulate Cruz. Nang mag-ama ang dapat dalhin nila. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out ha. Oy, mission accomplished mga friend. Oo, kapaglibang na naman tayo. Tunyeng! Ay, Tunyeng. Sakit ka sa ulo. Poyong Kong Balong, shout out. Brother Eli Asisio. Lili Chang, shout out Lili Chang. Adorasyon Di Maranan, Mirna Regalado, shout out sa inyo mga friend. Hanggang bukas po muli. Linggo na naman. 1 na pala na Disyembre ngayon. Bilis ng panahon mga boss. Pamasko ko ha. God bless mga friend.